Kumusta na kayo mga kaibigan, mga kapatid? Ipagpapatuloy po natin yung ating pag-aaral tungkol sa The Gods of this World. Part 3 na po tayo. Last part na po ito. The Gods of this World, Part 3. Ang mga Diyos ng mundong ito, Part 3. Last part na po ito. Ito po yung ating outline. Meron tayong 3 parts. Sa part 1, pinag-usapan natin yung iba't ibang klase ng grupo ng mga Diyos-Diyosan. Sa part 2, pinag-usapan natin yung The Queen of Heaven. And then dito sa part 3, ang topic natin is the God of this world. Basahin natin yung 2 Corinthians chapter 4 verse 4. In whom the God of this world has blinded the minds of them which believe not. Maraming salamat po sa mga kaibigan, kapatiran, mga kamag-anak na walang sawa na sumusubaybay, nanonood, nagre-react, nag-heart, nagla-like ng aking mga videos. Maraming salamat po. Itong the God of this world, itong phrase na ito, nag-iisa lang itong nakasulat sa Bible dito sa 2 Corinthians chapter 4 verse 4. At ito ay tumutukoy sa isang person, and that is Satan. So si Satan yung pag-uusapan natin dito. Kung naalala nyo, meron akong videos na ang title ay The Tempter. Meron tong 4 na parts. At itong topic natin, the God of this world, is very related, lalo na dito sa part 2 and part 3 ng The Tempter. Yung his purpose and his strategies. Kung hindi nyo pa napapanood ito, sana panoorin nyo. At kahit na napanood nyo, magandang ulit-ulitin. Dahil ito ay salita ng Diyos, palaging tayong may makukuhang aral dito na galing sa Biblia. Basahin natin yung Matthew chapter 4 verse 8 and 9. Sana nakaready na yung Bible nyo. Again, the devil taketh him up into an exceeding high mountain, and sheweth him all the kingdoms of the world, and the glory of them. Verse 9, and saith unto him, all these things will I give thee, if thou wilt fall down and worship me. Ang senaryong ito ay nangyari after na mag-fasting ng 40 days and 40 nights ang Panginoong Jesucristo. Ang Panginoong Jesus yung tinutokso dito ng devil or Satan or the God of this world. Ang Panginoong Jesus ay nasa mataas na bundok at kita niya yung view ng magandang tanawin ng mga kingdoms of the world. Hinighlight ko dyan yung of the world at saka yung all these things. Kung kaya tinawag na the God of this world si Satan kasi meron siyang control sa buong mundo na pwede niyang ibigay ng power, ng fame, ng riches of the world. At sinabi niya sa Panginoong Jesus na ang lahat ng mga bagay na ito ay bibigay ko sa iyo. Kung ikaw lang ay luluhod at sasambahin ako. Kung ang Panginoon Jesucristo tinukso ng diablo at pinangakuan ng riches, fame, power ng diablo, ni Satan, ibig sabihin, kahit na sinong tao, pwede niyang bigyan yan ng all these things na ito. Kung siya ay sasamba lang kay Satan. Kung ang Diyos ay nagbibigay ng blessing ng pagpapala sa mga anak ng Diyos, kaya din magbigay ng blessing ni Satan sa lahat ng tao. Again, yung the word na the God of this world, mapansin nyo, small G-O-D. Ito ay tumutukoy kay Satan, yung sinasabi dun sa 2 Corinthians chapter 4 verse 4. Na dito nilagay ko yung dalawang phrase na nababanggit greeting ng maraming tao sa media, okay? Na sinasabi God bless you, small G-O-D. O yung isa the Lord bless you, small L-O-R-D. May mga tao siguro na kung kaya small G-O-D yung kanilang pinanggigreet for sa God bless you, kasi hindi nila talaga kilala yung tunay na Diyos na capital G tapos O-D. Kung kilala man nila, wala silang pakialam na kung small G-O-D yung gamitin nila. O kaya naman, talagang alam nila na si Satan talaga tinutukoy nila. Satan bless you. Maaring ganon. And the same reason dun sa the Lord bless you. Kasi maraming klaseng God and maraming klaseng Lord, di ba? Merong drug Lord, merong gambling Lord. So,
Kapag Lord, maaaring ganon. Again, doon sa mga suki natin, kung naalala nyo, meron akong video tungkol doon sa mga pangalan ng Diyos, the names of God. Ito yun, the names of God. Ito ay sa part 2. Kung hindi nyo pa napapanood o napanood nyo na, sana balikan nyo para ma-review tayo. Okay? Para ma-review kayo. Dito ay may mga pangalan, yung Elohim, tapos YHWH o tinatawag na Yahweh, El Shaddai, Adonai. And then dito may dalawang verses na nakalagay. Genesis 2:4 at saka Genesis 15 verse 2. Yung verse dun sa bandang kaliwa, Genesis 2:4, ang sabi, in the day that the Lord God, yung Lord, all caps, Lord, all caps, diba? Tapos yung God, caps, capital letter yung G, tapos small od. Tapos sa kabila naman yung Genesis 15 verse 2 sa kanan, Abraham said, Lord God. Parehong Lord God ito, pero may pagkakaiba sila, yung uppercase tsaka yung lowercase, no? Dito naman yung Lord, uppercase yung L, tapos small Lord, tapos yung God, all caps. Subalit itong dalawang bersikulong ito tumutukoy lang sa nag-iisang tunay at buhay na Diyos na lumikha ng langit at lupa, okay, ng universe. Dito naman tayo sa 1 Samuel chapter 4 verse 8. Ang sabi, woe unto us, who shall deliver us out of the hand of these mighty gods? These are the gods that smote the Egyptians with all the plagues in the wilderness. Dito it's seemingly na talagang maraming Diyos na sa mga naunang pag-aaral natin na merong nag-iisang Diyos na merong tatlong persona. Parang dito more than one God. Kasi itong sentence na ito sinasabi ng mga Philistines. Yung mga tao, hindi nila kilala yung tunay na Diyos. Na tinutukoy nila dito yung totoong tunay na nag-iisang Diyos ng Biblia, yung Diyos ni Moses, ni Isaac, ni Jacob. Nakakala nila maraming Diyos yung sinasamba ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. Kung kaya merong S yung gods nila. Itong God na capital G-O-D o small G-O-D, parehas lang sila ng Hebrew word. Okay? Kasi sa Old Testament, Hebrew, kaya Elohim yan. Tapos, sa Greek, Theos. Dun sa New Testament, halos magkapareho sila ng meaning. Tingnan natin dun sa Hebrew and Greek Dictionary. Ito may dalawang picture dito. Pinicturean ko yung dictionary, yung Hebrew and Greek Dictionary. At yan, nakasulat dyan yung sa kaliwa, Hebrew, Elohim. Okay? Tapos sa kanan, Greek, Theos. So, mas mahaba. Hindi ko na babasahin. Collective meaning ito ng word na God. Dito, mas mahaba sa Hebrew. Dito sa kaliwa. Yung sa kanan, yung itong Greek Theos sa kanan, maiksi lang. Dito naman tayo sa dalawang verses sa Old Testament na merong word na gods na small G-O-D-S. Basahin ko yung Exodus 22 verse 28, yung sa itaas. Thou shalt not revile the gods nor curse the ruler of thy people. Yung sa ibaba naman, Psalm of David, I will praise thee with my whole heart, before the gods will I sing praise unto thee. Psalm 138 verse 1. Etong mga gods dito, yung small G-O-D-S, hindi to tumutukoy sa mga Diyos-Diyosan. Hindi to tumutukoy sa mga images. Ito ay tumutukoy sa mga tao, yung may mga posisyon. Okay, nakasulat dun sa itaas, the ruler of thy people. Ito yung mga magistrates. Kung babalikan nyo yung Hebrew and Greek Dictionary, para yung mayroong word na magistrate dun sa may Elohim, yung meaning ng Elohim, at saka nung Theos. Okay, kung i-replay nyo atras yung konting video, makikita nyo yung word na magistrates. Etong the God of this world, or the devil, or Satan, meron ding isang katawagan na nabanggit ng Panginoong Hesus sa Book of John, yung tinatawag na the Prince of this world. Isa-isahin natin. John chapter 12 verse 31. Now is the judgment of this world. Now shall the prince of this world be cast out. Referring to the devil, Satan. John 16 verse 11, ang sabi ng Panginoong Hesus, of judgment, because the prince of this world is judged. Kasi si Satan, mapaparusahan siya. Okay, itatapon siya sa bottomless pit for 1,000 years. And then yung huli,
itatapon siya dun sa lake of fire. And lastly, yung John 14 verse 30, ang sabi ng Panginoong Jesus, "Hereafter I will not talk much with you, for the prince of this world cometh, and hath nothing in me." Ang kausap dito ng Panginoong Jesus, yung 11 apostol, dun sa kanilang Lord's Supper, na dito, sinasabi niya na, kasi sa gabing iyon, aarestuhin ng Panginoon Kristo Yung pag-aresto sa kanya, yung pagpaparusa, paglalatigo, hanggang siya ay mapako sa krus. Merong dong parte na ginawa ng Diablo para yung mga tao maparusahan siya kahit wala siyang kasalanan. Binulungan niya yung mga tao doon. Unang-una na si Judas na nagkanulo sa Panginoong Hesus kung kaya siya naaresto. Yung mga magistrates na katulad ni Caiaphas, mga Roman soldiers, nilatigo siya tapos pinagpapalo siya, dinurahan siya. Balik na tayo rito sa 2 Corinthians chapter 4. "In whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them." The glorious gospel of Christ. Meron akong video, ang title, "The Gospel of the Lord Jesus Christ." So, pinaliwanag ko na rin ito. The God of this world, yung world referring to sa mga tao, na ang lahat ng tao ay binulag ng Diablo, yung kaisipan. Kung kaya yung tao ay namumuhay ng makasalanan, hindi nare-realize ng mga tao, alipin sila ng Diablo dahil binulag ang kaisipan. Walang ibang paraan para ang tao gumaling sa pagkabulag ng kanilang kaisipan, kundi ang gospel ng Panginoong Hesukristo. Na kinakailangan nila na sila ay makakilala sa Panginoong Hesus. Na tungkulin ng mga Kristiyano na i-share yung gospel, na si Kristo ay namatay sa Kanya, na si Kristo ay namatay para sa iyo, na si Kristo ay namatay para sa ating lahat, para tayo ay ligtas, upang tayo ay makalaya dun sa pagkaalipin natin. Ang dapat lang gawin ng isang tao na siya ay sumampalataya sa ginawa ng Panginoon sa Kristo dun sa krus ng Kalbaryo, na siya ay magsisi ng kanyang kasalanan, pagsisihan niya yung kanyang kasalanan, at tanggapin niya si Kristo sa puso niya bilang Panginoong tagapagligtas. Dahil si Kristo yung namatay para sa atin, upang tayo ay maligtas, upang tayo ay makalaya doon sa kapangyarihan ng Diablo, the God of this world. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay, hanggang sa muli sa panibagong topic natin pag-uusapan. Palain tayo ng ating Panginoon.